Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating programa tuwing Lunes, ang programang The Miracle Hour. Live po tayo mula sa Truth and Faith Media House. Kasama ko po mga kapatid, Sister Michelle Gutierrez. Good evening, Pastor RB. And evening. to all our televiewers, good evening po sa lahat. Yes, and good evening din po sa atin pong mga viewers dito man po sa Pilipinas or abroad. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood po ang programang ito. At kung inyo pong makikita, hindi po natin kasama si Pastor David ngayon sa physical, hindi man natin siya kasama sa physical. Ngunit sa kanya pong kalooban, no? Gustong-gusto niya po na samahan tayo lagi sa programa. Ngunit meron lang po siyang mahalagang mga bagay na inaasikaso. Kaya tayo po muna, kami po muna ni Sister Michelle ang inyong makakasama sa programa. Pero hindi po ito programa naming dalawa or programa ng kahit na sino. Ito po programa ng Diyos para sa ating lahat. Amen. Bago po tayo mga kapatid magsimula sa araw na ito, tayo po muna ay manalangin. At si Sister Michelle po ang mananalangin bilang pasimula sa programa. Sister Michelle. Hallelujah. Yes. Tayo po ay mag-umpisa sa ating panalangin. O pikit po natin yung mga mata natin po at buksan natin ang ating mga puso. Hallelujah. Most Heavenly Father, Yes. in the mighty name of Jesus Christ, Lord, thank you, Lord God, in this wonderful day that you have given to us, Lord. Yes, Thank you, Father, for you are the one who will be magnified in this program. Amen. Father God, Lord, we commit unto you, Father, this program, the Miracle Hour, Lord God, that your heavenly light, Father God, Lord, in this program, Lord God, in your word, Lord God, that we will share, Father God, Lord, this evening. We pray, Father God, Lord, we commit unto you, Lord Jesus, that you will move into the midst of the viewers, Lord. Yes. And Father God, Lord, we pray, Father God, Lord, that your mighty hand, Lord God, will be upon in this program, each one of us, Lord God. And I cover, Lord God, with your precious blood, this whole place, Lord God, DPC Ministry, even our fellow Pastor RB, Lord God, even Dave, Father God, Lord, who is in charge in the technical, even, Father God, Lord, the viewers, Lord God, I cover them, Lord God, with your precious blood, and everybody, Lord God, who is watching this show, Lord God, we cover them, Lord God, with your precious blood. And Father God, Lord, I pray, Father God, Lord, that your purpose, your plan in this program, Lord God, will prevail to your glory in heaven. Yes. And Lord God, let your divine light, Lord God, in this word that we will going to share tonight, Father God, Lord, let it be, Father God, Lord, that it will impart to the lives of the people who are watching in this show, Lord. Father God, Lord, we commit unto you this program, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit, to guide us, to teach us, even to minister each one of us. Holy Spirit, ikaw, God, Holy Spirit, you will be the one to give a victorious program in this evening, Holy Spirit. And Father God, Lord, this we ask in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, kung inyo pong nakasanayan, kung kayo po ay palagi na pong nanonood sa programa, kapag hindi po natin kasama sa programa si Pastor David, wala po muna tayong mga questions, no? So, reserve po muna ang ating mga katanungan hanggang sa susunod po na linggo, sa susunod na Lunes, kung saan si Pastor David ay kasama na natin sa programa. For this very moment, mga kapatid, sana po kahit hindi po kayo makaka-interact sa amin sa programa through your questions, sana po ay hinihiling po namin, nakikiusap po kami ng inyo pong mga tenga, lalo na po ang inyong mga puso ay buksan upang ang salita po ng Diyos ay makapasok po sa inyo pong mga puso at sa inyo pong mga tahanan. Dahil kami po naririto, mga kapatid, hindi lamang po dahil meron po kaming tungkulin sa programa, ngunit higit sa lahat,
yun pong tungkulin na ibinigay po sa atin ng Panginoong Jesus na ipahayag ang kanyang salita, na maging liwanag po, alang-alang po sa iba na nasa kadiliman. Andito po kami mga kapatid. Kaya sana samahan niyo po kami mga kapatid hanggang matapos po ang programa, hanggat iloloob ng ating pong Diyos na hanggang saan tayo dadalhin ng programa ngayong gabing ito. Amen? So, Sister Michelle, yung mga questions ay, reserve muna natin. Next Monday. Yeah, next Monday na. Hallelujah. At binabati, tulad po ng laging sinasabi ni Pastor David, binabati niya po ang lahat. No? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Depende po sa araw o oras ng inyo pong panonood sa programang ito. Kasi pwede nyo naman pong panoorin ng programa in a replay. No? Mas, in your convenience, because of technology, no? Salamat sa Diyos sa technology. Pwedeng ulit-ulitin na panoorin. Yes. Pwede nating i-replay, pwede nating i-share ang ating programa mga kapatid. And then, dahil live po tayo sa Facebook, pwede nyo pong i-share ang atin pong stream sa inyo pong mga group chats, sa inyo pong mga pages. Pwede nyo pong i-share ito mga kapatid. Lalong-lalo na po sa mga kapatid ninyo or kapamilya or mga mahal sa buhay na gusto nyo po na magkaroon ng liwanag, magkaroon ng pagkakaintindi, magkaroon ng kaliwanagan sa salita po ng Diyos. Amen? Andito po si Sister Michelle kasama ko. At saka ang Diyos po na siyang may-ari at tagapagtaguyod ng programa, kasama po natin dito. Amen. Hallelujah. At bago po tayo dumako sa ating talakayan mga kapatid, ini-invite namin kayo sa ating po mga programa. Sister Michelle pang mag-i-invite sa inyo. Yes, mga kapatid, iniimbitahan po namin kayo sa mga services po sa DPC Ministry. Every first Sunday of the month, mayroon po tayong anointing healing celebration na nagaganap po na service dito sa DPC Ministry or Shiloh House. At ano po bang anointing healing celebration? Dito po, pag yung mga mahal po natin sa buhay na may iniindang mga sakit or karamdaman, pwede po natin silang imbitahin po dito sa DPC Ministry para ipipag-pray po ni Pastor David. At saka pwede din silang magdala ng bote ng olive oil. At ibibless po yan dito sa DPC Ministry at yan po ay magiging anointing oil. Yun po yung ginagamit ng lahat ng mga miyembro po sa DPC Ministry. At after that, sa service na yan, meron ding celebration. Yung after na matapos yung sermon, yung lahat ng mga miyembro po sa DPC Ministry ay isi-celebrate po yung gaano kabait, ka-faithful yung Panginoon sa dance, sayaw-sayaw in Visayan term. And then in every also first Friday of the month, we have also our breakthrough service. At mag-uumpisa po ito sa 6:00 ng gabi po. At pwede po kayong, iniimbitahan po namin din kayo na you can fellowship and join with us in this service para po ma-experience nyo po yung, kung ano yung breakthrough service. Kasi I think, Pastor RB, hindi naman lahat ng mga simbahan mayroong breakthrough service. Sa akin lang, dito lang din ako naka-experience na may breakthrough service. At ano po yung breakthrough service, mga kapatid, na we are inviting you to come and fellowship with us para ma-enjoy nyo, malaman nyo kung anong kaganapan dito sa breakthrough service. Dito po, pwede po kayong magdala po ng point of contact. Kung may business kayo, pwede kayong magdala ng mga konting mga tinda ninyo, mga pakonti-konti, or may documents kayo na kailangang ipag-pray dahil mayroon kayong kaso kaya or sa school or sa lupa, pwede nyong dalhin dito sa church yung pakonti-konti na point of contact na yan para i-bless po ng aming pastor, Pastor David. And then, pwede din kayong magtanim po ng mga breakthrough seed po natin para sa ating mga breakthroughs. At mag-uumpisa po yung service ng 6 p.m. po. Yes. And then, we also have our
Miracle Mantle Service. Every second Sunday of the month yan po nagaganap. We are also inviting our viewers, yung lahat ng mga miyembro na to fellowship with us in this Sunday service, second Sunday service of the month. Miracle Mantle, pwede nyo pong dalhin yung lahat ng mga puting panyo, all white po. At saka pwede din yung dalhin yung mga towel at saka blanket. At ipapipray po yan dito, ibibless po yan dito sa DPC Ministry. Ibibless po yan ni Pastor David. At yung mantle na yan, yan yung ginagamit namin na halimbawa kung may sakit yung ulo, sa akin, pag may sakit ako na nakakaramdam ako ng sakit ng ulo, yun yung ginagamit ko na tool na bigay sa atin ng Panginoon na ibinibless po dito sa DPC Ministry. At saka iniimbitahan po namin kayo na we also have our regular service aside from this every first Sunday of the month and every second Sunday of the month. We are inviting everybody to fellowship with us in our regular service also. Yes, And also we have a communion service. Yes, Every Wednesday po yung communion service ng DPC Ministry. We are inviting to fellowship with us also yes. in our communion service po. Amen. Yun po yung ating weekday service po, yung ating communion services. So, hindi lang po tayo nakikinig sa salita ng Diyos, we also partake of the Holy Communion. Kasi sabi po ng ating Panginoon, Jesus, gawin daw po natin ito as often, o as much as we can, hanggang sa kanyang pagbabalik. So, that's why every week po tayo, no? Every week dito sa DPC Ministries, every week po natin tinatanggap ang banal na hapunan. Kasama po ang Panginoon at ang kanyang presensya. And also, mga kapatid, no, I also would like to invite yung mga kapatid because not only that, kasi ako I never been to other churches, like nagstay ako ng matagal. So nagvi-visit naman ako sa mga churches, pero so far no, meron po rito tayo sa DPC Ministries, ginaganap po natin yung ating feet washing service. Yes. And through the grace of God po, by next Sunday, That no? is every quarter. Every quarter of the month. So hindi ko po siya na-experience or hindi ko po siya narinig from other churches. Pero hindi ko alam, hindi naman ako nagkapag-stay ng matagal. So far, itong feet washing po, mga kapatid, it's a specific service na inilalaan po natin para po hugasan ng paa ng mga mananampalataya na may pagtitiwala sa Diyos at naniniwala sa Kanya for divine intervention, for breakthrough, for healing. Napakarami po ng benepisyo. For deliverance also. Yes, na makukuha natin po Sa feet washing. sa feet washing, no, sa paghuhugas po ng paa. Kasi si Jesus Christ, before po siya, no, bago po umalis si Jesus Christ, ito po yung kanyang parang Ginawa. kanyang ibinigay, kanyang ginawa before po siya, no? Before po ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus, nung sila po ay naghahaponan, hinugasan po ng ating Panginoong Jesus ang mga paa ng kanyang mga disipulo. So ginagawa rin po natin ito. And by the grace of God, next Sunday, so we would be inviting you to join us, mga kapatid. Dalhin niyo po yung inyong mga mahal sa buhay. And I believe God will work miraculously po kung magtitiwala kayo sa Diyos na siya pong may likha at siya pong tagapagtaguyod po ng lahat ng mga services, lahat ng mga programs po na ginagawa po natin dito sa DPC Ministries. Kasi para kay Pastor David, no, hindi po niya ginagawa yung mga services na yan kung hindi po siya inuutusan ng Diyos. It is always in accordance to the Word of God. Wala po siyang services na ginagawa na hindi niya po nakikita o hindi po iniutos ng Diyos sa kanya. I would like to recall, Sister Michelle, yung breakthrough service. Itong breakthrough service specifically is ginawa ito ni Pastor Dave for the first time nung nandun po kami sa Manila, nandun po kami sa Rizal, kasi nag-ministry kami dun sa Binangonan, Rizal. So it started there. Hindi niya to ginawa nung nagsimula ang DPC Ministries dito sa Cagayan de Oro. Ginawa ito ni Pastor David doon nung nag-ministry kami sa Binangonan, Rizal. And lagi niyang sinasabi, kasi meron kaming parang notes, no, kapag nagba-Bible study kami, so meron kaming notes, sinusulat namin doon kung ano yung dapat gawin, and then yun, natanggap ni Pastor David ang salita mula sa Diyos, at yung breakthrough service nga, nangyari, no, so
nagkaroon ng I thought breakthrough, it sir. started here in Bugo, the breakthrough. Doon pala sa Binangonan Yes, at saka started. yung Miracle Mantle Service din. So, hindi ginagawa ni Pastor David or hindi niya, hindi, lahat ng mga services or programs dito po ay binabase po natin sa salita ng Diyos. Dahil kung gagawa tayo ng mga programa na hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos, ay magiging baliwala lamang po ang lahat ng iyan. No? Hallelujah. Praise the Lord. At salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, mga kapatid, isang araw, isang pagpapala, isang blessing na ibinigay sa atin ng Diyos na tayo po ay hanggang ngayon, no, we are healthy, we are strong, Amen, we are yes. alive, we are kicking through the grace of God, mga Yes, kapatid. amen. Every day is a blessing from the Yes, Lord. No? amen, Araw-araw po, hallelujah. blessing po yan ng Diyos sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Isang bagay na ipagpapasalamat po natin ay buhay po tayo hanggang ngayon. Buhay at Amen. malakas. Yes, Amen. buhay at malakas. Wala po tayo sa ospital. Yung mga mahal natin sa buhay, malakas, no? Hindi po sila, wala po sa kulungan, wala po sa ospital. At tayo po ay nandirito, mga kapatid. Isa din sa pinagpapasalamat ko, Sister Michelle, no? Dahil ang Diyos talaga, ang kanya talagang pagkilos ay hindi talaga natin nakikita at hindi natin ine-expect, hindi natin minsan ma-anticipate Yes. kung ano yung gagawin ng Diyos. We can only imagine but we can never anticipate or hindi talaga natin mag-guess kung paano kumikilos ang Diyos. Kasi nga, kung kaya ng Diyos gumawa ng ilog sa disyerto, so lahat ng bagay posible sa Kanya, Amen. hindi Yes. hindi talaga magi-guess or ma-anticipate ng kahit na sino ang pagkilos ng Diyos. Siya at siya lamang po ang nakakaalam nun. Hallelujah. Amen. Ang isa rin sa Full of pinagpapasalamat. surprises ang Panginoon. Yes. Isa rin sa pinagpapasalamat ko, mga kapatid, no, for the information of many. So, andito po kami sa Cagayan de Oro. Kami po ay nakabase sa Bugo, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Narito po yung Truth and Faith Media House. At saka yung language po na ginagamit namin dito sa Cagayan de Oro ay Bisaya. Si Pastor David po ay English. At saka yung ginagamit po namin sa programang Miracle Hour ay Filipino. So, Filipino. yung language po, yung parang language barrier na lalo na pag nag-i-interpret tayo, no, from English to Tagalog. So, hindi po namin mother tongue, hindi po namin first language yung Tagalog. Kaya pasensya na po kung amin pong mga Tagalog po namin ni Sister Michelle ay para pong mga Minsan nabubulol nabubulol. kami. Minsan may Naghahanap pa kami. may Tagalog tsaka Bisaya yung nami-mix. Yes, pero kapag nagbibisaya kami, no, kung magbisaya lang siguro, hallelujah. Pero ginagawa po namin, no, sa tulong po ng Diyos at ng Kanyang Amen. Espiritu, Hallelujah, na yes. Filipino po ng maayos sa inyo dahil meron po tayong mga viewers na hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Pero mostly na mga Bisaya nakakaintindi po ng Filipino. Filipino, yes. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Simulan po natin, mga kapatid, no, ang araw na ito sa isa pong talakayan po sa salita ng Diyos. Na tulad ng ating sinasabi, ang salita po ng Diyos ang siya pong dahilan kung bakit narito po ang programang The Miracle Hour. Amen. Alam niyo po ba napakahalaga ng salita ng Diyos, no, Sister Michelle? Yes, napaka-halaga at saka napaka-powerful. Ng salita po ng Diyos. In fact, ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo naririto. Amen. Ang salita po ng Diyos ang dahilan kung bakit may mga nilalang. Ang salita po ng Diyos ang dahilan kung bakit po may mga nilikhang mga bagay. Amen. Nariyan ang bundok, nariyan ang dagat, nariyan ang mga tao, nariyan ang mga tanim, mga puno, mga bulaklak. Lahat pong iyan, mga kapatid, ay Ang nalalang dahil sa sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Amen. Kaya ngayong That's gabing how ito, powerful. pag-uusapan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Walang iba. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kanina, no, habang nagsisimula tayo, habang nananalangin si Sister Michelle, kasi hindi namin alam kung ano yung pag-uusapan natin. Pero, through the grace of God and through His Spirit, mga kapatid, sa banal na Espiritu na kasama natin dito, ay dalhin po natin itong programang ito o umayon po tayo sa kalooban ng Diyos kung saan dadalhin niya yung programang Amen. ito. Hallelujah. Kahapon kasi, no, just a recap, kahapon, nung si Pastor Lynn ay nagme-mensahe, habang siya ay nagme-mensahe, hindi ko mapigilan na yung matouch, Sister Michelle. Umiyak talaga ako.
when I heard the word of God preached to me, no, specifically, personally, yung salita kasi ng Diyos para siyang espada na tutusok sa iyong puso. Yes. No? Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, buhay po siya. Amen. Babasahin po natin, mga kapatid, before we would, kasi dito po, para po tayong mga estudyante. Tayo po'y nag-aaral sa kanyang salita. Sabi po sa salita ng Diyos, mga kapatid, according to the Word of God, according to the Bible, hallelujah. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Let's open our Bible, mga kapatid. Ito. Praise the Lord. Sa Hebrews po tayo, Kuya Dave. Hebrews chapter 4, verse 12. Ang salita po ng Diyos ay nagpapahayag. No? Babasahin po natin. Sa akin po, itong aking Biblia na dala is a King James Version. Sabi po salita ng Diyos, for the word of God is quick. Hallelujah. And powerful. Amen. And sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So yung salita po ng Diyos, mga kapatid, para po siyang espada. Espada. Na dalawa po yung kanyang edge. Hindi basta-basta espada, kasi dalawang edge. Oo. Meron, yung ama ko, Sister Michelle, is meron siyang parang ginawang, yung espada nga, yung yung dalawang edge nga. Kasi sa movies lang natin nakikita yung totoong espada. Ikaw nakakita ka na ba? Yes. Ng real na espada? Sword, yung parang sa Japan na sword. O, kasi Yung straight lang, pero hindi yung double edge. double-edged sword. Double-edged. Ito ang sinabi sa salita ng Diyos, mga kapatid. The Word of God is living. No, buhay siya. buhay. Amen. And powerful. Pero ito talaga yung gustong-gusto ko. It is sharper than any two-edged Yes. sword. So, mas sharp pa siya Mas sa espada. Sa lahat ng Kaya mga naman pala espada. kahapon, yung heart, yung puso ko para talagang na-pierce ng Word of God. Kasi it pierces even to the divisions of your soul and spirit, and of the joints and of marrow, and is discerner of thoughts and intents of the heart. Talagang blessed na blessed ako, mga kapatid, because I am under the ministry kung saan ang salita po ng Diyos ay pinapahayag ng may katotohanan. Amen. Hindi ipinapahayag ng may ang tawag nito, ng may entertainment. No? Walang halong entertainment. Walang halong entertainment. Yung nililibang yung mga miyembro Yes. dahil sa, kumbaga, may ina-add na mga words just to entertain. So hindi po ini-entertain, parang talagang kahapon yung puso ko para siyang sa Bisaya pag ikumot akong kasing-kasing, no? Talagang yung puso ko, I was very blessed, I was very thankful that I am under the ministry kung saan ang salita po ng Diyos ay pinapahayag Amen. ng totoo at ng tunay. Dahil ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ay buhay. Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ay makapangyarihan. Amen. Yes. Walang ibang kailangan ang tao kundi ang salita ng Diyos. Tama? Amen. Yes, dahil yung salita ng Diyos makakapagbago ng isang tao. Yes. Amen. Ganun ka-powerful ang salita ng Diyos. Tulad ng sinabi natin kanina, no, wala pong programa na ginagawa si Pastor David dito po sa DPC Ministries nang hindi po nakaayon sa salita ng Diyos. Tulad po ng mantle service, ako may Feet special washing. favorite ako. Lahat ng mga services dito talaga is special. Pero yung Amen. celebration talaga, yun yung gusto ko. No? Yes. I like it so much. Yung talagang parang lahat ng lakas mo, ibubuhos mo sa pag-awit. At saka dito lang din sa DPC Ministry na experience ko yung celebration. Walang pakialam kung sino yung nasa tabi mo, as long as you will dance for the Lord. Nauso to noon, Sister Michelle, na-try ko na to, yung youth jam. Yung ganito yon. Pero ang ginagawa kasi sa youth jam is yung mga young people. No? Dito walang age, hindi lang Yes. puro young people, lahat. Lahat ng edad, matanda, hindi matanda, yung ating mga, hindi natin tinatawag na matanda, yung ating mga older men, older women dito, no? Yung mga young at heart. Young at Hallelujah. heart.
yung mga young at heart, yung mga young people, mga kabataan, sabay-sabay nagpupuri sa Diyos. And it is a glorious thing to behold. No? Napaka-glorious nitong tingnan that people are worshiping God alone and nothing else. Walang sino man na itinataas kundi ang Diyos. Walang sino mang sinasayawan kundi ang Diyos. Walang sino mang inaawitan kundi ang Diyos. 'Di ba? Aminin natin Sister Michelle talagang agree na agree dito, 'di ba? You are very into music. Talagang si Sister Michelle, umaawit to, maganda ang kanyang boses. Amen. Glory ako to God. na-appreciate ko talaga yung boses ni Sister Michelle. Pero Pastor RB, I glorify God sa gift na pagkanta na binigay niya sa akin kasi nagagamit ko na. Kasi noon, kinikip ko lang kasi nga nahihiya man akong issue. Hallelujah. Pero dito, nagkaroon ako ng lakas dahil sa grace ng God na at saka yung confidence na galing sa Diyos na i-share yung talent na binigay ng Panginoon sa akin to glorify His name. Amen. Because the Word of God changes us, no? Yung salita po ng Diyos, yun po ang nagpabago sa atin. Yes. From the shy, yung nahihiya, ipakita yung talent mo. Kahit nga magsalita sa harap, wala ako noon. But for the glory of God, yes. no? For the glory of God, ngayon, nakakatayo Amen. na sa harapan, Talaga. nakakapag-awit, nakapagpupuri sa Kanya, Amen. nang hindi nahihiya, dahil wala tayong dapat ikahiya sa Kanya. At dahil yan sa salita ng Diyos na nakapagbabago Yes. sa atin. At yun yung pinagpapasalamat ko lagi, Sister Michelle, na ang salita po ng Diyos ay buhay. Amen. Ng Talaga. salita po ng Diyos ay ipinapangaral po dito sa DPC Ministries ng tunay na walang halong kahit na anuman, hindi po Yes. dinadagdagan, hindi No. po miniminusan, hindi po binabawasan ang salita ng Diyos, kundi ipinapahayag po ng tunay. Kaya si Pastor David, kapag nangangaral siya, wala siyang tinitingnan, wala siyang, yung parang nangangaral siya na wala siyang sinasanto. Wala rin siyang pinapaburan or Yes, tinitingnan. wala siyang Patas yung lahat. Wala siyang pinaparinggan. Pinaparinggan. Wala siyang pinatatamaan. Lahat Yes. ng tao na bukas ang puso, matatamaan talaga sa salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos ay buhay, ang salita po ng Diyos ay tulad ng isang espada na dalawa po ang kanyang talim. No? Yes. Dalawa ang talim na kung bukas ang ating mga puso, kaya po nito mga kapatid na baguhin ang ating mga buhay. Amen. Then, walang ibang nakapagbago po sa buhay ko, walang ibang nakapagbago sa pagtingin ko sa mundo, kundi ang salita po ng Diyos lamang. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Buksan po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, no? Ito po kasi, marami sa atin na we are aware, we recognize the Bible. In fact, as a Christian country, di ba, Philippines is considered as a Christian nation, a Christian country. Pero ang lagi sinasabi ni Pastor David, is this Bible-believing Christians ba? No? Yes. Sa Bible ba nakabase yung pagiging Kristiyano natin? So, i-check natin mga kapatid yung ating pagiging Kristiyano, kung nakabase ba talaga Ay, sa sa Biblia. Biblia, Yung yes. ating pagiging Kristiyano ay nakabase pa talaga sa salita ng Diyos. Alam natin yung salita ng Diyos. Alam natin na may Bible. Pero ang tanong, naiintindihan po ba natin yung salita ng Diyos? No? Ako, hindi ko sinasabi that I am an expert of the Bible. I am still a student of the Bible. No? Yes. Pero kung nagpapatulong tayo sa banal na Espiritu na maintindihan natin ang salita ng Diyos, then maiintindihan natin ito kung tayo magpapatulong sa Kanya. Because the Amen. Holy Spirit is always ready for natulungan tayo na ipaintindi sa atin ang salita ng Diyos. Sa Genesis tayo, simulan po natin, no? Genesis chapter 1, verse 1. 1 verse 1. Sa Genesis chapter 1, verse 1. Alam natin ito. I think ito yung paborito ng mga bata. Alam to ng mga tao. No, sa simula, no, in the beginning, God created the heaven and the earth. It includes you. Lahat po tayo nun, lahat. pati ang tao. And if you read downwards, mababasa mo dyan ang paraan ng Diyos kung paano siya nag-create, paano create, no? Ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos ang mundo, ang heaven, ang earth. Kung babasahin mo yan, verse 2, kuya. Verse 2. Ang sabi po salita ng Diyos,
and the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Babasahin ko po in Filipino. Basahin natin sa Tagalog, Sister Michelle. Hallelujah. Kaya mo bang, mabasa mo ba yung Tagalog? Diyan sa Bible mo? Hindi. Hindi, kasi Pero dyan, napakalagay. kaya? Basahin ko muna rito. Ito. Verse 2, ang sabi po salita ng Diyos, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sa verse 3, ito yung dito tayo tutungo. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. God said, let there be light. So, at nagkaroon nga ng liwanag. Let there be light. And there was light. Next verse. And then ito. And God saw the light that it was good. No? Kuya Dave, bakit ganyan yung ating hindi ko nakikita yung verses. Ayan. And God divided the light from darkness. Dito natin makikita mga kapatid na ang ginamit ng Diyos to create everything. If you read downwards, yung Genesis chapter 1, ang Diyos ay nagsabi, no? Gamit yung Ang salita. sinabi ng Diyos, o ang Diyos ang nagsabi, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng ganito, magkaroon ng magkaroon ng kalawakan, ang dami, magkaroon ng ng lupa, magkaroon ng tubig. So, lahat ng 'yon mga kapatid, I mean, may tubig na, but lahat ng create ng Diyos, nilikha ng Diyos, sinabi niya lang. Yes. It was through His word. mouth. It was through His words. Ang salita niya ang ginamit, o salita lang ang ginamit to create everything. At kung ating mababasa sa verse 2, yung sinabi dyan sa verse 2, no? Genesis 1 verse 2. Yes. Basahin natin sa Filipino. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Kung ating mababasa dyan mga kapatid, nababalot ng kadiliman ang buong sandaigdigan. At ang ginamit ng Diyos upang ang kadiliman ay mawala, walang iba kundi ang kanyang salita. Amen. That's Kaya powerful. Hallelujah. Amen. Ang ginamit ng Diyos upang mawala ang kadiliman o ang kapangitan, no, ng sandaigdigan, ang ginamit niya ay ang kanyang salita. Amen. No? Kaya sa buhay natin mga kapatid, kung may pagkakataon na pangit na yung pangyayari, Kung nasa madilim na sitwasyon, yes, ng buhay ng bawat yun tao. yung pinaka-danger, yung ang tao nasa madilim na Parang wala ng pag-asa. na sitwasyon at tinitingnan niya na wala na talaga siya makitang liwanag roon, wala na siyang hope. Yun yung nakakatakot. Yes. Because it will lead to mag-iisip na ng hindi maganda yung mga tao if they're because in darkness, dun alam natin yung darkness mga kapatid, dun nagsisimula, dun nagiging makapangyarihan ng devil. Doon nag-ooperate ang yung devil, mga devil. kumikilos siya in darkness. Yes. Pero ang kailangan natin upang ang kadiliman sa buhay natin, sa buhay ng bawat mananampalataya at bawat tao, wala tayong ibang kailangan kundi ang salita ng Diyos. Amen. Kung may pangit man na pangyayari sa buhay natin, kung may pangit man na sitwasyon kung saan tayo nasasadlak, ang kailangan lang po natin ay walang iba kundi ang kanyang salita. That's why, what is missing in the world today is the Word of God. Yes. No, ang kulang po sa mundo ngayon ay ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ngayon na hindi na po naipapahayag sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay ginagawa na lamang libangan. Yes. Yung salita ng Diyos, Pastor RB, yun yung nagligtas sa akin sa kadiliman. Kasi nandun ako sa kadiliman noon. Kahit na alam ko na may Panginoon at nagsisimba ako sa isang Christian church na tinatawag, pero andun pa rin sa kadiliman yung
nagtrabaho sa labas. Pero, one thing na pinapasalamatan ko yung Panginoon kasi hindi nawala sa puso ko ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi talaga nawala kahit na alam ko na andun ako sa kadiliman, pero dito sa pinaka-ilalim ng puso ko, may nagpupush ba na just continue reading the Word of God. Yun ang pinagpapasalamat ko na nagligtas sa akin until such time na sabi ko, Lord, hindi ko na kaya. I surrender. Yes. At praise be to God, no? Kapag ganyan na yung attitude natin na we say, Lord, I surrender. Oo. God is very willing no to rescue us kung nagsusurrender na tayo. Hallelujah. Yun yung pinaka-best time At na saka i-rescue nagbabasa tayo. ako noon ng salita ng Diyos dito sa Biblia. Letter lang yung naintindihan ko. Wala yung revelation, pero patuloy pa rin. Pero patuloy din akong nag-a-ask ng guidance ng Panginoon na one day in His time, tutulungan niya ako na maintindihan ko kung ano yung binabasa. Kumbaga, may revelation. At until such time, naka-fellowship nga ako dito sa DPC Ministry, dito lang din ako naka-encounter sa Holy Spirit. Naririnig ko yung Holy Spirit before in my previous churches, pero dito ko lang talaga siya na-encounter na nagsasalita ang Holy Spirit. Hallelujah. Kaya pala, no, ako talaga, si Pastor David, talagang, di ba, ako, personal experience ko to, no? Pero this is for the glory of God. Noon kasi, di ba, Filipino culture natin, madali tayong ma-offend. Madali tayong masaktan. And once sasaktan na tayo, hindi natin ino-open up, no? Hindi tayo Yes, nag-open up. kinikim-kim lang. natin. So that is our Filipino nature. Filipino nature ba yan? Ewan ko, pero ganyan. Kasi si Pastor David, nung bago pa lang ako, no, though I am still a young people that time, ang laging pinireklamo ng mga tao sa kanya ay hindi siya nakikinig ng suggestion. Kapag nagsasuggest sa kanya, hindi raw nakikinig si Pastor David. Then, later on, I realized na hindi pala siya nakikinig sa suggestion ng tao. Ang pinakikinggan pala ni Pastor David ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya pala, hindi siya nakukonvince kapag suggestion mo. Kasi hindi siya basta-basta nag-a-accept ng suggestion if it is not according to the will of God. And also, if it's not in the instruction of God. Pero later on, I discover na kapag nagsasuggest ka pala sa kanya na in accordance to the Bible, tinatanggap niya pala yun. So, hindi pala siya ganon, o hindi pala siya stricto, hindi pala siya ganon ka-harsh pala. Not because it was his nature, but because parang may pinapanindigan lang siya na yung iniingatan niya ang salita ng Diyos. At yun yung bagay na ipinagpapasalamat ko dahil yung salita ng Diyos talaga rito sa DPC ay hindi ginagawang libangan. Yes. Hindi natin gine-joke yung salita ng Diyos. The Word of God is truth at wala na pong iba. At ipinapahayag ito ng walang pinikilingan, walang pinatatamaan at walang tinitingnan. Walang bawas at walang dagdag at wala ring halo. Hallelujah. Amen. Walang halong personal na motibo at walang halong denominational na motibo or religion ba kaya? No, wala. At ang salita po ng Diyos na ipinapahayag niya ng lingkod ng Diyos dito mga kapatid ay talagang marami pong nakapagsasabi, hindi lamang ako, na ito po yung nakapagpabago sa amin. Amen. Hallelujah. Yung nakakabago. Dahil mga kapatid, whether you like it or not, walang ibang makapagbabago sa atin kundi ang salita ng Diyos lamang po. Amen. It will change you totally. Yung parang Though hindi naman po instant, pero dahan-dahan. 160 degrees, 360 degrees talaga yung change or 180 ba kaya. Talagang turn around yung gagawin ng salita ng Diyos sa buhay natin mga kapatid. Amen. If we Hallelujah. just open our heart with the Word, no? Sa salita ng Diyos, kung bubuksan lang sana natin ang ating mga puso sa salita ng Diyos, it will change us. It will change our situation, no? It will change our family. It will change, your view of life. 'Di ba? Lagi nating iniisip, Sister Michelle, ang hirap naman intindihin ng buhay.
hindi mahirap intindihan ang buhay kung naiintindihan mo ang salita ng Diyos. And also, the Word of God can change our mindset. Mm-mm. Na tayo ay hindi taga mundo, sanlibutan, kundi we are citizens of heaven. Kaya alam niyo po ba mga kapatid, kung meron tayong hahanapin sa mundong ito, wag tayong maghanap ng riches, wag tayong maghanap ng inheritance or yung mga bagay na yung pansamantala lang. Don't chase after happiness, don't chase after joy, don't chase after blessing or favor. Alam niyo po ba kung anong i-chase natin? I-chase po natin ang Word of God. That if Amen. we chase the Word of God, yung blessing, yung We'll favor, just follow. We'll yung just peace, add. yung joy na gusto mong angkinin, ito po'y kalakip sa kanyang salita. Package. Full package. Amen. na. Nakapackage po Amen. yan mga kapatid. If we just open our heart, no, Yan na na. ang salita po ng Diyos ay makapasok po sa ating mga buhay, sa ating pong mga puso, then, hindi mo lubos akalain na, kaya palang gawin to, kaya ko palang gawin to, or mangyayari Sometimes pala to sa buhay hindi ko. mo na nga rin na namamalaya na, ay, hindi na pala ako yung kagaya noon. Yung Yes. hindi mo na nalalaman na, ay, binago ako ng Panginoon sa different aspects ng buhay. Yes. 'Di ba lagi natin itong lagi na sinishare ko to lagi. Hallelujah. Na si Pastor David, bago po siya magpe-pray sa mga nangangailangan ng kagalingan, yung may mga sakit at karamdaman, bago po nagpe-pray si Pastor David, nagsi-share po siya ng word. 'Di ba dito sa programa Sister Yes. Michelle, we share the word of God bago siya nagpe-pray for those who are sick. Dahil when Jesus, sa ministry ni Jesus, nung siya'y naririto pa, bago po siya nagpe-pray to those who were possessed by the sick. devils, no, ng masasamang espiritu, or those who were sick, no. Bago po si Jesus nagpe-pray sa kanila, si Jesus po ay namamahayag muna ng kanyang salita. He always preach before he would pray. So, ang salita po ng Diyos ang kailangan natin bago natin makuha kung ano man yung gusto natin. Yes. If people will go to church because of healing, dahil sa healing, hindi niya yun makikita, hindi niya yun matatagpuan kung ang kanyang puso ay after healing After lang. healing lang. At hindi niya bubuksan ang kanyang puso para sa After salita sa ng word. Diyos. Mm. Kung ang kanyang puso ay bukas para sa salita ng Diyos, automatic, yung healing kanyang matatanggap. Amen. How Amen. many times na, di ba, Sister Michelle? How many times na nagsishare yung mga tao na they were just sitting, listening on the preaching, during the preaching, at saka hindi nila namalayan, napagaling na pala sila. Hindi na lang nila namalaya na wala na yung sakit ng ulo na nararamdaman nila before sila nakapasok sa fellowship sa DPC ministry. Yes. Ayun. Dahil ang Glory salita to po God. ng Diyos na kanilang pinakinggan ng buong puso ay nagbigay sa kanila ng kagalingan. Amen. Yun yung nagpagaling sa kanila. That's why hindi po natin dapat i-chase yung wealth, yung riches, yung healing, yung favor, yung peace, yung joy, yung happiness. Hindi po yun yung dapat nating i-chase after. Ang atin Hindi. pong i-chase, yung Yung atin kanyang pong salita. yung salita po ng Diyos na maintindihan natin ito Magkaroon at tayo ng maisabuhay natin. May Amen. apply natin sa ating kani-kanyang mga buhay. Because what we need in life is the knowledge in the Word Amen. of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang salita po ng Diyos ang makapagbabago sa atin. Amen. Ang salita rin po ng Diyos ang makapagbabago sa inyo. Ang makapagpapagaling din po. As in. At magbibigay sa atin ng pabor, Lahat. pagpapala, peace, joy. Yun yung pinakamaganda. Kasi yun yung mga bagay na hindi nabibili ng pera. Yes, amen. Pero At kaya saka siya. yung word din, yun yung nagbigay sa akin na I will become contented, Pastor RB. Kaya naman mga kapatid, alam niyo po, kung naghahanap po kayo ng katotohanan sa salita ng Diyos, you try to come and visit DPC Ministries because dito po mga kapatid, kung hanap niyo ay ang salita ng Diyos, mahahanap niyo po talaga ang salita ng Diyos rito. Amen. Nang walang dagdag, walang halo, walang pinatatamaan, at wala pong kinikilingan. Hallelujah. Praise the Lord. Yun yung bagay na ipinagpapasalamat natin, no? Dahil ang salita po ng Diyos ay buhay.
Amen. At saka nagbibigay po sa atin ng kagalakan, nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Hallelujah. Kasi nga, alam niyo po ba, sabi po sa salita ng Diyos, sa Psalms, binibigyang halaga ng Diyos ang kanyang salita kaysa sa kanyang pangalan. Yes. Mas gino-glorify ng Lord, mas binibigyan niya ng Halaga. Yung mas kanyang salita. mas itinataas niya ang kanyang salita kaysa sa kanyang pangalan. Di ba? Marami ngayon, they argue, what was the real name? Ano ba talaga ang tunay na pangalan ng Diyos? Ano ba talaga ang tunay niyang pangalan? Hindi naman dapat natin pinag-aawayan ang pangalan ng Diyos. At wala dapat Kasi mas pinapahalagahan niya yung salita niya kaysa pangalan niya. hindi natin dapat pag-awayan kahit Yes. ano man. Ang atin pong dapat na awayin, no, i-face, or ang atin pong kaaway, walang iba kundi ang devil. Hindi po ang kapwa natin, or kasi ang iba tinitingnan nila na kapag nasa ibang relihiyon ka, nagiging kaaway ka na nila. I experienced this one, no, when I was still a young Christian, nung nagba-Bible study kami, nag-evangelize kami, no, sa mga iba't ibang lugar, sa mga bundok, or sa mga kasulok-sulukan, nag-evangelize kami. We encounter someone, yung tinatawag nila na faith defender, or hindi ko na lang i-mention yung religion. So, naka-encounter ako. Sabi ko, hindi naman natin kailangan i-argue yung salita ng pag-awayan. Diyos. Hindi natin kailangan pag-awayan. Hindi Yes. naman kami nakikipag-away. No? Hindi natin dapat pag-awayan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ay para sa lahat na Amen. naniniwala. At hindi po ito dapat pagdebatehan. Ang Diyos is not a God in quarrel or in debates. Wala po, hindi po na nag-glorify ang Diyos doon. We don't need to defend doon. Hindi po dapat natin pagdebatehan ang salita ng Diyos. Kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos, mabuti, at saka hindi natin dapat pag-awayan. Pag-awayan din. Hallelujah. Kasi yun yung usual na nangyayari sa bawat religion. Hindi natin kalaban ang bawat isa. Wala pong ibang kalaban ang mananampalataya, kundi ang devil lang. Devil lang. Ang talaga. devil lang. Ang siyang dapat nating kalabanin, hindi po ang bawat isa. No? Makakalaban din natin yung devil through his word. Yes. No, the devil. Natin yung salita ng Diyos. The devil tremble at the word of God. Alam niyo Amen. po ba? Nung si Jesus Christ, no, sa Matthew chapter 4, ang salita po ng Diyos ay nagpapahayag, no, when Jesus was tempted by the devil, hallelujah, dito basahin mo natin sa Matthew chapter 4 verse 4. Sabi po salita ng Diyos, and he answered and said, si Jesus ito, no, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Pakibasa, Sister Michelle. Matthew Matthew chapter chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. Ang salita ng Diyos ay naglalahad. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. If we read Amen. downwards, praise the Lord, if we read downwards, mga kapatid, talagang 3 times, no, tinempt ng devil si Jesus, mga kapatid. And Jesus said unto him, ang ginamit ni Jesus para ang devil, no, kung ano man yung sinabi ng devil sa kanya, ang ibinato ni Jesus sa devil ay walang iba kundi ang salita rin ng Diyos. And if we read verse 10, no, Jesus said unto him, get hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord your God, and him only shall you serve. And verse 11, kung babasahin natin dyan, mga kapatid, then the devil leaves him, and behold, Iniwan angels niya. came and ministered unto him. Anong ginawa ni Jesus para, basahin sa Filipino muna pa, verse 10 and 11, pakibasa. Verse 10 and 11. Ang salita ng Diyos ay sa verse 10, nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka,
at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Verse 11, nang magkagayoy, iniwan siya ng diablo, at narito, nagsidating ang mga anghel, at siya'y pinaglingkuran. Then the devil leaves him. Behold, angels came and ministered unto him. Walang ibang ginamit si Jesus na panlaban sa devil, kundi ang salita rin ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, sa buhay natin, wala po tayong panlaban. Kailangan na Wala po gamitin. tayong kasangkapan na dapat gamitin, kundi ang salita Salita lamang ng ng Diyos. Diyos. So that the devil shall leave us. Mm. No? And I declare mga kapatid na kung ano man po yung mga whisper ng devil sa buhay natin, kung ano may mga temptations ng devil sa buhay natin to tempt us, no, and sway away, no, upang tayo ay mawala sa landas ng Panginoon, no, the devil, mga kapatid, shall leave us, no, Amen. through the word of God. At dapat din, Pastor RB, no, na yung isang mananampalataya, kailangan talagang nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi nga, yung devil itself, he uses the word of God din, di ba? Para malaman natin na hindi pala twisted yung salita na, kumbaga, para malaman natin na totoo yung salita ng Diyos na naririnig natin or binabato sa atin ng kaaway, kailangan tayo na mananampalataya, equip tayo, alam natin ang salita ng Diyos. Yes. Para hindi tayo malinlang. ng devil. Mm. Yes, because the devil, meron din siya, di ba? Word of God din yung Yes. yung ginamit niya to tempt Jesus eh. Pero binato rin siya ni Jesus ng Word of God din. So, kung gusto natin kalabanin ng devil, mga kapatid, we face the devil will not leave us. Hindi niya tayo aalisan, hindi siya aalis sa buhay Aalis. natin if we lack the knowledge and understanding in the Word of God. Kasi baka hanggang head knowledge lang yung alam natin sa Bible. Dito, diba? ilang beses nag-attempt si Satan? 3 Mm-mm. times. Kaya, hindi tatantana ng devil yung isang mananampalataya until na ma-prove ng devil, ay, hindi ko pala ito malilin lang, Yes. madideceive sa salita ng Diyos. Talagang- Tsaka pa lang siya Habang nabubuhay ang tao, hindi Lalayas. siya tatantanan ng devil. Mm-mm. Kaya anong kailangan natin para meron tayong panlaban sa devil? Walang iba kundi ang kanyang salita. But the problem is, paano naman kung nandun tayo sa isang ministry, sa isang religion, na hindi itinuturo ang salita ng Diyos? Yes. Because for me personally, no, I've been into other religion, and then talagang honestly speaking, for my personal talaga opinion lang to ha, but not for everybody, talagang wala akong understanding sa Bible. Pero nagsisimba kami, yung parents ko active sa isang organization. Ako din active ako sa isang organization, lagi ako sumasali sa camp. Pero yung Word of God, na-memorize ko, pero wala talaga siyang enroll. Wala siyang impartation sa akin. Kasi nga, nandun pala ako sa maling pamilya or sa maling place. At saka, the time na I did not change my faith, no? Hindi ako nag-change ng faith. Yun yung sinasabi na, ay, nagbagong relihiyon ka na, nabago na ang iyong pananampalataya. No, hindi nag-change yung faith ko, but yung faith ko, mas dinipen ko siya. Pinalaliman ko siya. Napalalim pa Kasi the mismo. same yung pinaniniwalaan natin si Jesus, yung Word, Diyos, His Word. diba? I did not change my faith, but I deepened my faith more. And then I realized in the Word of God na ang dami palang mali na ginagawa ko noon na hindi pala yun kalooban ng Diyos. That's why pala napupuspos ng kadiliman yung buhay natin. Kasi may mga bagay tayong ginagawa na hindi kalooban ng Diyos. Hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. At saka kapag ginagawa natin ang isang bagay na hindi kalooban ng Diyos, automatic the devil will take over. Yes. Kasi sinasabi ni Pastor David, walang tao na neutral. Hindi pwede hindi naman ako naglilingkod sa devil. Kasi may religion ako, di ba? All of us, meron tayong religion. Walang sino man na a-admit niya na, nagsiserve siya sa devil. Wala.
Walang mag-a-admit Oh, ni walang kahit mag-a-admit. sino na he's serving the devil. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kasi ito yung nangyari sa akin, di ba Sister Michelle, sa atin, hindi natin alam noon na yung devil pala yung pinaglilingkuran natin, na meron tayong religion, pero yung religion na yun, hindi naman tayo tinuturuan ng katotohanan sa salita ng Diyos. Automatic, it is the devil that will take over. Paano ba kikilos ang Diyos sa buhay ng isang tao na sinusunod niya yung mali, no? May mali, or God will never be there if Pag may mali. nandun po tayo sa kamalian, Mm-mm. no? Saka lamang ang Diyos kikilos kapag nandun na po tayo sa katotohanan. Amen. At Yes. salamat po sa grace ng Diyos. Thank you po sa grace ng Lord, no? Amen. Kasi yung grace po ng Lord ang siyang dahilan kung bakit tayo naririto. Hallelujah. Amen. And the Hallelujah. Word of God has changed us, has changed me personally. Yung talagang dynamically change, yung dynamic. change ng Panginoon sa buhay ko, Sister Michelle, hindi siya yung right away, hindi siya Hindi talagang instant. instant. Yes. Talagang from glory to glory, yung change na yon. And I'm not saying na I am at the best na talaga ngayon, but so far so good. God has been working miraculously in my life, and I've never been so grateful in my life than now, no? Yes, Kasi noon, amen. ang hirap ng buhay, ang hirap talaga ng buhay na walang Diyos. Amen. Mahirap May religion talaga. ka, may religion ka, pero wala kang Diyos. Yes. Ang mas mabuti mga kapatid na wala kang relihiyon pero meron kang Diyos. May relationship ka sa Kanya, yun yung pinakamahalaga. Saka yung puso mo, naghahanap ng Diyos kung saan ba siya mahahanap. Yes. Yung puso na uhaw, And it will only nahanap ng happen Diyos. if a person will be thirsty and hungry for the Word of God. Kung ang tao ay gutom siya at uhaw siya sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi siya uhaw at gutom sa salita ng Diyos, wala siyang mapapala. Walang So yun yung mangyayari. pinaka-vital, Pastor Arv, sa bawat, na dapat nasa bawat puso ng tao, yung uhaw at saka gutom. At yung prayer Sa ko rin, salita no, ng yung Diyos. desire ko rin, Sister Michelle, sana marami sanang mga lingkod ng Diyos or mamamahayag na talagang magpapahayag ng salita ng Diyos na walang kinikilingan, walang pinatatamaan, at wala pong pinapaboran, kundi nagpapahayag ng salita ng Diyos ng may katotohanan at walang pag-aalinlangan. No? Ang dami-dami natin nakikita ngayon na yung mga problematic people, ang dami-dami ngayon ng mga na nakikita natin even in social media, iba-ibang problema, iba-ibang Daming sitwasyon. problema. But alam niyo po ba, wala pong ibang makakatulong sa atin kundi ang salita ng Diyos. Walang solusyon, kundi yung salita ng Diyos lamang po. At saka, 'di ba, uso ngayon 'di ba na nunood tayo ng yung mga vlogs na tumutulong sa mga tao, 'di ba? Then may nakita ako nag ano doon na, "Ma'am, tulungan niyo po si ganito ganyan kasi may karamdaman siya." Tapos may nag-comment na dalhin mo siya ipag-pray mo siya sa ganito sa ganyan. Tapos pinagtawanan lang siya na sinabihan niya yung taong ito na ipag-pray kasi ang gusto nila kasi yung tulong is financial. Alam niyo po ba yung pinaka-best na tulong po na may bibigay ng isang tao sa iyo is yung salita. prayers, no, yung dalhin kanya sa Diyos. Dahil higit pa ang gagawin ng Diyos kaysa nagagawa ng pera. Din yung kakayahan ng mga tao na i-compare sa prayer at saka sa salita ng Diyos na it's eternal, walang hanggan. Dahil what can bring healing is the Word of God. Di ba Amen. sabi sa Psalms, mga kapatid, no? Si Pastor David nag-preach siya nito last time I think that was on first Sunday of August. Yata nag-preach si Pastor David nito. And ito yung sa Psalms 107 verse 20. Psalms 107 verse 20. Ito yung preaching ni Pastor David last Sunday, the balm of bombs. Yes, the balm of preaching niya balm. about the balm of bombs. Ito yung sabi sa salita ng Diyos. Sa Psalms 107 verse 20, ang sabi po sa salita ng Diyos, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Hallelujah. Meron bang dyan, Dave? May ibang translation dyan, no? NLT nga. NLT. Psalms.
Kaya si Pastor David, hindi talaga siya nagjo-joke when it comes to the Word of God. Alam niyo po ba yung pastor namin, yung pastor natin, hindi po yan siya natutulog just to study the Word of God. Kaya kapag pagkatapos ng preaching, pag nakauwi na yung mga tao after the service, nakauwi na yung mga tao, talagang makikita mo si Pastor David kasi hindi niya yan tinutulugan. Because he wants every Sunday na yung word na ipipreach niya is talaga, hindi magiging sayang. At sinisigurado din ng ating pastor na he's always prepared. He sent out His word and healed them, snatching them from the door of death. Yung ipinadala ng Diyos sa atin is yung kanyang salita. That's why if a pastor or a man of God or a preacher will preach the word that is not sent by God, walang snatching from the door of death na mangyayari sa buhay ng mga tao. Kawawa yung mga tao, kawawa yung mga members, kawawa tayo. Kaya pala walang proof. Walang testimony. That's why, kaya pala, sa DPC Ministries, meron talagang healing. Amen. Ang dami na pong mga nag-prove that they were healed, mga kapatid, without, kahit hindi na nilay of hands. Yes. Because the word Kahit of God here, nagfe-fellowship lang. spontaneous yung word. Natanggap yung kagalingan. Yung word kasi ng Diyos, kapag ito'y naipadala, kapag ito'y naipahayag ng walang kinikilingan, walang pinapaboran, walang dagdag, walang bawas, ang salita ng Diyos ay magpapagaling sa atin. Amen? And we declare, mga kapatid, dito sa programa na anyone na meron mang mga sakit or karamdaman, ang salita po ng Diyos na siyang nagbibigay ng kagalingan ang magpapagaling po sa atin. Amen. Hallelujah. And the Word of God will snatch us from the door of death. Hallelujah. Amen. Yun yung the best. Because Amen. supposed to be, lahat ng tao ay makasalanan. No? Lahat ng tao, supposed to be, ay papunta sa ng impyerno. But at because of the Word of God, we were Parang snatched na-snatch tayo. from Ang the Tagalog door of na death. snatch. No? Talagang snatch. Di ba ang snatch is yung biglaan. Biglaan. Hindi mo akalain ba na Hindi mo nangyari. na malaya na na-snatch ka na pala sa kamatayan. At saka for yung snatch destruction. na nangyari dito, kasi yung snatch na alam natin is masama, di ba? It is not a good experience kung mas-snatch. Pero itong snatching na Or ginamit dito. arrest. Mm. Can we refer snatching to arrest? Sa NIV daw, kuya, ano yung ginamit ng NIV? Paano ito i-translate na NIV? Rescued! Praise the Lord! Hallelujah! Amen. We are rescued Glory from the to God. grave! Yes, Amen! hallelujah. Lahat tayo, mga kapatid, na mananampalataya sa Kanya at sa Kanyang salita, tayo po ay makaka-experience ng rescue from the grave. And glory to Wala. God, I am Amen. rescued from the grave. Amen. We're so Hallelujah. grateful. Hallelujah. Praise the Lord. At sino man na tumanggap po sa Panginoong Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon tagapagligtas shall be rescued from the grave because Jesus is the Word. Jesus po yung salita. At siya po yung magre-rescue sa atin from the grave. Hallelujah. At na-experience ko yun, Pastor Arbino, that I was also rescued by God through His Word. Nung na-experience ko nga yung hika, na that time, nagme-maintain pa ako ng inhaler ko. Yun, doon sa NHA pa kami nakatira noon. That time, wala akong ginamit, Pastor Arby. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Ginamit ko, nagbasa ako ng Bible, nag-pray ako sa Panginoon na tulungan ako na mailigtas ako doon sa situation na yon. And glory to God, sabi ko nga sa Panginoon na, Lord, kahit anong mangyari, hindi ko na i-inhale yung inhaler ko. Hallelujah. Praise Paninindigan ko po yung salita mo, yung promise mo na andito sa salita, sa Bible. At until that morning, yun, buhay pa ko. Glory to God. Kasi nga, that time, in-snatch ako, ni-rescue ako ng Panginoon through His Word. Yes, hallelujah. At ang bagay if the devil, mga kapatid, gustong-gusto niyang hilahin ang tao sa grave, walang ibang kailangan ng taong yan kundi ang salita po ng Diyos. And also by faith. Kailangan natin by faith talaga na paniniwalaan ang salita ng Diyos. Yes. Hallelujah.
ang salita po ng Diyos, no, napakalalim po nito. Pero kung bubuksan lang po natin ang ating puso, napakalaki po ng magagawa nito sa kanya-kanya po nating Yes, mga amen. buhay. Ang salita po ng Diyos, tingnan po natin mga kapatid sa Psalms chapter 12. Ang Tagalog sa Psalms? Awit. Awit pala. Yes. That's the name of my son, Psalms. Psalms. Yes. Awit pala si Psalms. No, mga awit? Yes, that is awit in Filipino. Psalms chapter 12 verse 6. Yes. Ang sabi po salita ng Diyos, I will read in English. And the words, King James tayo kuya. Sabi po salita ng Diyos, the words of the Lord are pure. Pure words. Pure words. Amen. The words of the Lord are pure words, like silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. So dapat Purified pala 7 times. yung ang salita po ng Diyos mga kapatid, hallelujah. If we Nasinubok. ano ba yung sa water? horno. Meron tayong binibiling purified Purified water. Dumadaan yun sa napakaraming proseso. Mm. And the word of the Lord are pure, like silver tried in a furnace And of earth. 7 times No? Hallelujah. purified. Ang salita po ng Diyos mga kapatid, hindi dapat natin Makapitong dagdagan, hindi natin dapat dinadis. babawasan. Ang salita po ng Diyos mga kapatid ay totoo, tunay kung tayo lamang po ay magbubukas sa ating mga puso. At kung ang salita po ng Diyos ay hayaan natin pong magkaroon ng impartation sa ating mga buhay, then that change na gusto po natin mga kapatid ay mangyayari po yan. Yung mga tao nga gusto-gustong uminom ng purified water. How much more na kailangan talaga natin ng salita ng Diyos. Kasi mas more than pa ito sa mga purified water na ginagamit natin. Kaya may share ko lang, no, Sister Michelle, kahapon nga, habang nagpe-preach si Pastor Lynn, no, yung salita talaga ng Diyos, talagang, yung sinabi ko, para talagang tinusok yung aking puso ng espada na parang isang matulis na bagay. Kasi yung dineclare, yung sinabi ni Pastor Lynn na, yung gusto mong maging unstoppable, gusto mo na walang makakapigil sa'yo, ang unang gagawin mo is you need to forget the former things. Yung mga bagay na nangyari noon. And then, Our old sa knowledge po, self. marami po ang walang ibang nakakaalam sa past natin, ang Diyos lang, diba? ang Diyos Even my at saka past, walang ibang nakakaalam sa aking past. Siguro may iba na alam nila kung ano yung nangyari sa buhay ko noon. But that someone who knows me very well with my past is Him alone. Ang Diyos lang talaga. lahat. Walang naitatago sa Sabi ni Kanya. Pastor Lynn, kailangan mong kalimutan lahat ng mga pinagdaanan mong masakit, lahat ng mga bagay na hindi mabuting nangyari sa iyo. Kailangan mong kalimutan lahat 'yon. Let go of the past and the old. Yes, at saka talagang umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, I'm very thankful and grateful because kung nagpadala ako sa aking damdamin sa nangyari sa akin noon, specifically yung isang bagay na talagang hindi ko ma-share sa inyo, yung isang bagay na nangyari sa akin, no, na talagang napakasakit, at kung nagdwell ako in the past, hindi sana wala sana ako ngayon dito. Siguro, ang mangyayari, I will share this one, no, because this is for the glory of God. When I was still in high school, nung sa high school ako mga kapatid, I suffered from yung namolest siya, no? Physical harassment. Kasi nag-working student ako noon. And not only once ako naka-experience ng physical harassment, marami na po. And it creates trauma. No? Talagang masakit i-share sa publiko yung experience mo na trauma if you experience physical harassment, physical abuse. As a woman, no, bilang isang babae. Hindi ko nga ito na-share sa husband ko. Nisi-share ko ito sa inyo. But, no, yung pangyayaring ito, when I was in high school, pero hindi lang once to nangyari sa akin.
That's why I question, God, bakit noon? Ba't ba nangyayari sa akin na nahaharas ako physically? Oh, hindi naman ako kagandahan. Praise the Lord. Gawin na lang nating joke. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kasi may nangyari sa akin na naharas ako, na-abuse ako physically. And then, when I was in high school, at alam to ng parents ko, then, yung taong ito, ang tagal kong hindi siya na-forgive. I'm not a Christian yet. Pero naging Christian ako, nangyari pa rin. That's why hindi guarantee na walang mangyayari sa yung masama when you become a Christian. Sometimes there are things na hindi mo alam na mangyayari sa. But the question is, paano mo siya i-face? No? Paano haharapin? O maka-experience ng ganon. Alam niyo po ba, I searched my heart yesterday. Kung meron pa ba yung hatred, kung nandun pa ba yung unforgiveness, kung nandun pa ba yung blame, yung self-blame, na, kasalanan mo kasi, bakit, it's all your fault. Kasi yun yung parang ng devil sa akin, yung Sister tira. Michelle. Kasalanan mo, ba't nangyari sa'yo yun? That's why, yung ganon. Parang biniblame ko yung sarili ko, bakit ako naka-experience nun. Yung trauma, pabalik-balik sa akin, lagi kong iniiyakan, bakit nangyari sa akin yun? Of all the people, bakit sa akin nangyari yung bagay na yun? Hindi nga na naman ako kagandahan. Hallelujah. Minsan bumabalik talaga, no? Pero, yung physical abuse kasi, it doesn't look at your physical attributes, no? Pero glory to God, alam niyo po ba, sinearch ko ang aking puso, Sister Michelle, kung meron pa ba akong hatred, unforgiveness, or blame? Wala. Ang nahanap ko yesterday was gratefulness, thankfulness, Amen. joy, and peace. Wala na po yung trauma. Amen. Alam niyo po, walang ibang makakapag-erase ng mga negative, Yes. ng mga bad experiences nyo, kundi ang Diyos lamang. Walang iba. And for the glory of God, I am free from the trauma of my past. Minsan torture yan ng devil sa isang Yes, tao. no? Walang makapagpapaalis sa tao ng trauma na yun, kundi ang salita ng Diyos. I am very thankful talaga sa Diyos natin pinaglilingkuran. No? Kasi Amen. yung pain na yun, hindi ko na siya mahanap. Amen. Hallelujah. Yung blame na yun, hindi ko na siya mahanap. And then, ang nahanap ko kahapon was joy and peace na sinabi ko Amen. na if nagpa-entertain ako sa nararamdaman ko noon na bakit ito nangyari sa akin, Lord? Naglilingkod naman ako sa iyo. Christian na naman ako, Lord. Ba't nangyari sa akin yun? And then I stop serving the Lord because of what happened. So sana ako napulot, sana kaya ako ngayon. And I'm so thankful sa Diyos, mga kapatid. Siya ang dahilan kung bakit narito ako ngayon. Kasi kung nakinig ako sa damdamin ko that time, Yes. Mr. Michelle, no? Kaya dapat talaga all the things that happened in the past, kalimutan na po natin. Let all the former things, no? Limutin na natin yon kasi ang pangit ng mga pangyayari noon. And then, let's open our life, our future, bright with Amen. the Word of God. No? Buksan natin yung bagong chapter ng buhay natin. Kasama po ang salita ng Diyos. Kaya talagang umiyak ako kahapon, hindi dahil naalala ko yung masakit na nangyari, Yes. kundi umiyak ako because hindi ko na mahanap yung pain, yung blame, yung unforgiveness, yung hatred. Hindi ko na siya mahanap. Amen. Hallelujah. All things works for the glory of God. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Diyos at sa Kanyang salita, Amen. mga kapatid. Minsan, no, painful yung i-let go yung past, yung old mo. Pero that is for our own benefits. Yes. To glorify our God. And I'm so thankful din, Sister Michelle, nung nangyari yun sa akin, no? Kasi, there were may mga tao, there were people na talagang na binigyan ko ng aking trust at hindi ako finail ng Lord na yung mga taong shineran ko nag-encourage din sa akin to move forward in life, na kalimutan na yung masamang nangyari. And We have some experiences like your experience. Hindi natin basta-basta ipagkakatiwala yung experience natin sa kahit sino. Dapat yung mag-share tayo sa yung mga tao na may Diyos din. pero yung kasi hindi lang ako once naka-experience ng physical abuse. Yung first experience ko, Sister Michelle, no, I'm not yet a Christian nun. I'm a high school student pa nun. So nag-working student nga ako nun. Kaya sinabi ko talaga sa mama ko, Ma,
wag niyo na pong i-allow na mag-working student yung mga kapatid ko Oo, kasi mga yung- babae kami, di ba? At saka yung amo ko, Sister Michelle, is meron siyang authority, yung earthly authority talaga. Tapos talagang yung trineten niya ako, sabi niya, kung magsusumbong ka sa ginagawa ko sa'yo, ito yun. But this is for the, para po ito sa mga viewers na naka-experience ng ganito. And also for those parents, baka meron po kayong mga anak na hindi nakaka-experience po. But I declare na hindi po ito may experience ng inyong mga anak. Amen. No. Nung time na yun, Sister Michelle, trineten ako nung amo ko, sabi niya, kung magsusumbong ka sa parents mo, sa mga magulang mo, tatanggalan ko ng trabaho ang tatay mo. Kasi nga may authority siya sa government, pal, ganun. So talagang hindi ako nagsumbong, pero talagang yung pain, nagsumbong ako sa nanay ko, yung nanay ko, yung mother ko, sinabi yung papa ko, tapos kinonfront namin yung amo ko. So umalis ako doon. And I'm so thankful talaga na rescue ako. Amen. No? And again, hindi pa ako Christian nun. And it happens again, naging Christian na ako. Pero siguro meron din akong fault. Pero salamat nga sa Lord dahil yung blame, yung personal blame, yung nawala na talaga Amen. siya. Amen. Kahapon nga, kasi ang tagal na nangyari nun eh. Mm-mm. How many years na yun nangyari? And then, sinerch ko nga siya, wala na talaga. Ang gaan-gaan na ng feeling ko. Yes. Ang gaan-gaan na ng pakiramdam mo. ko. Wala na Amen. yung darkness na yun, yung trauma, wala na siya, mga kapatid. Amen. And that Hallelujah. is because, my life was cleansed and purified by the Word Amen. of God. Yung heart ko, yung life ko, Seven times. yung mind ko was purified by the Word of God. Nalinisan talaga yung buhay ko, yung heart ko from all those negative feelings na yon by the Word of God. Hallelujah. Lahat ng mga madilim na pangyayari, mga sitwasyon, makikleanse ng salita ng Diyos. Amen. Meron Glory ngang to isang God. awit, 'di ba, yung may isang kanta na nagsasabi na ako'y nagpapasalamat dahil ang iyong salita, ang siyang aking kalakasan, ang siyang nagbibigay as Bisaya lang kasi kaya hindi ko tinanslate ko lang sa Tagalog. May isang Bisaya na kanta, mga kapatid, na ang salita ng Diyos, ang siyang kanyang kalakasan, ang salita ng Diyos, ang siyang nagpapabago sa tao at siyang Amen. magbibigay ng kalakasan at kagalakan sa iyo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya naman, mga kapatid, do not chase after wealth, richness, or career, or good family life. 'Di ba? Yun yung gusto natin magagandang mga bagay. Yes. Bago po tayo mag-chase ng mga bagay na yon, ang atin po munang hanapin, ang atin munang, sa Bisaya, pagukdon. Lakgun. Ang atong lakgun. Ano ba yun sa Tagalog, ang lakag? No? Dave, alam mo ba yun sa Tagalog ang lakad? Ang lakgun? We will chase. Oh, habulin. Habulin. Di ba? Ang galing ni Dave. Dave, dito ka na, Dave. Ikaw na yung next na, Hallelujah. Oh, habulin. Walang ibang hahabul. Yes. Tayong hahabulin. Wala po tayong ibang, yung pinakauna nating habulin ay ang salita po ng Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, pasensya Kasi na nga po kung hindi powerful. natin ini-entertain yung inyong mga katanungan. Kung meron po kayong gustong i-share, pwede nyo naman pong i-share sa comment section, no? Pwede nyo pong i-share yan. And I declare po, mga kapatid, na ang salita po ng Diyos ninyo mapakikinggan ngayon ang bibigay po sa inyo ng kaginhawaan. Hallelujah. At wala pong regrets pag tayo ay ituon yung mga oras, panahon natin sa salita ng Diyos. Amen. Walang regrets, kundi lahat, it's all our benefits. Yes. Kung meron man po tayong kailangan sa buhay, meron man po tayong kailangan, like kagalingan, pagpapala, Andyan na lang. doon po natin hanapin sa salita po ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Yan. Sister Michelle naman, kung meron kang experience that you were very thankful about it, aside from yung asthma na ni-rescue ka ng Diyos from that karamdaman, ano pa yung talagang distinct na experience mo that the Word of God has rescued you? Sa akin, yung aside sa asthma, na pinaka-distinct na situation na ni-rescue ako ng Panginoon is yung sa family ko. Kasi nga,
that time, andun pa ako sa ibang bansa, nagtatrabaho. Yun nga, sabi ko nga, I surrender, Lord. Pero, yung pagsabi ko na, Lord, I surrender, ayaw ko na, gusto ko nang bumalik sa Pilipinas. Pero, tulungan mo ako na mahanap ko ang isang simbahan na andan yung spirito na magbabago sa akin. Pero, ang plano ko that time, hindi na ako babalik sa sa family ko nga, sa asawa. Sa asawa ko nga, oo, kasi nga ayaw ko na. Pero sabi ng Diyos, His word from me is, sabi niya, if you love me, you go back to your family. You go back to your husband, and promise ng Panginoon sa akin, sabi niya, I will handle, I will take care of your family. I will make it, kasi parang na-broken na may broken na. Sabi ng Panginoon, I will be the one to fix your family. Though it's not instant, but it's progressing naman. Amen. So yun yung na-snatch ako. Hindi lang ako, kundi pati yung whole family ko, pati yung mga anak ko. And I give back all the glory to God. Amen. He Glory to God. That's why, alam niyo po mga kapatid, no, ang pinakamahalaga talaga, ang salita ng Diyos. Pero ang tanong, Sister Michelle, is paano naman mapakikinggan ng mga tao ang salita ng Diyos kung walang namamahayag? At paano naman ang tao magkakaroon ng freedom from darkness, from the trauma of the past, no? Paano magkakaroon tayo ng freedom from darkness at saka yung chain ng devil kung hindi natin napakikinggan ang salita ng Diyos? Kung ang napakikinggan po natin tuwing linggo ay nililibang lamang tayo, dinadaan lamang po tayo sa joke. Paano tayo makakalabas sa kadiliman kung ang ating napakikinggan ay puros na lamang katatawanan? No? Kaya naman mga kapatid, napakahalaga, lagi itong inuulit ni Pastor David, na after mo na makilala ang Panginoong Jesus sa buhay mo, kailangan mo maghanap ng isang simbahan na ang itinuturo ay ang katotohanan sa salita ng Diyos. Kailangan hanapin mo siya kahit sa ang sulok, kahit na malayo pa ito, kahit pa nandun sa pinakamas-sulok, kailangan mong hanapin. Sa akin, Pastor RB, sa puso ko hinanap, pero sabi ko nga, Lord, hiningi ko, Lord, i-guide mo ako, i-lead mo ako kung saan andun ka, at doon ako mababago. Amen. At sabi ni Pastor David, hindi ito nandyan lang sa corner. Talagang hahanapin mo ito. Hindi ito matatagpuan kahit na saan, no? And we are not saying, no, na hindi lang isa, kundi marami din namang mga churches na nagtuturo po sa salita ng Diyos. But if your church, mga kapatid, walang ibang ginagawa, kundi ginagawang katatawanan ang salita ng Diyos, then mga kapatid, I beg you na buksan po ninyo ang inyong mga mata. Dahil kung gagawin lamang katatawanan ng salita ng Diyos, ano po mangyayari sa buhay natin? Magiging katawa-tawa rin siya. No? If we always listen to preachings, na dinadaan tayo sa jokes, dinadaan tayo sa katatawanan, nililibang lamang tayo sa mga preachings na iyon, then what will happen to our future? What will happen to the future for our family? What will happen to the future for our children? Magiging katawa-tawa rin lamang, mga kapatid. No? Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang salita ng Diyos. Amen. Pero dapat ang salita po ng Diyos ay pinapahayag ng walang halong pagliba. Hindi tayo nililibang. Hindi ito dinagawang joke. Hindi rin pinipili kung ano lang yung comfortable sa mga members. Hindi pinipili. Na hindi natatamaan, kumbaga. Yes, kung yung mga preachings about, yung mga babibigat na mga preachings, hindi itinuturo dahil nga baka ma-offend yung mga tao, ay hindi, yun yung mali, yun yung hindi tama. Hallelujah. Sana po mga kapatid ay makahanap tayo or naroon tayo sa isang church na hindi pinipili ang itinuturo, na hindi pinipili ang bagay na ipinapahayag, at hindi ginagawang libangan or katatawanan ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hindi ko rin ma-imagine kung si Jesus Christ nung unang panahon nagpe-preach siya ng may halong joke. Instead, ang ginagawa ni Jesus, nagpe-preach siya in parables. Diba? Yes. In parables talagang, at saka face to face, sinasabihan niya. Imagine si Peter, sinabihan niya. No? Talagang frank, kumbaga, direct. Prangka. At saka yung mga Pharisees, yung mga
mga Saduseo, talagang yung mga religious leaders, sinasabi niya, you hypocrites! Yes. Ginagano talaga Talagang ni Jesus, prangka. di ba? Wala siyang pinapanigan, hindi niya uy, kayo mga Pariseo, hindi ganun. Yes. Hindi palambing, Hindi niya tinitingnan, may position to, dadahan-dahanin ko yung salita na Yes. introduce sa kanya. And the problem, no, Sister Michelle, ngayon, ang problema kasi ngayon, maraming mga Christians ngayon, ang gusto pa rin, bini-baby tayo. Bini-baby pa rin tayo sa salita ng Diyos. At kapag ang message that Sunday masakit, na o-offend tayo. Yes, at saka hindi na bumabalik magsimba Oo. kasi sa isip siguro nila na ay ako yung pinaparinggan ng pastor na yon. Di ba kapag, di ba yung baby, kinakausap natin yung baby, uy, halika baby, oh, love, yung ganon. I love you, yung ganyan. Ang preaching is about yung love, yung goodness, yung salvation. And then kapag tungkol na sa sin, tungkol na sa disobedience, tungkol na sa pagiging rebelde, hindi pwede gawin yan, yung mga bawal gawin. Yung mga bawal gawin. Kasi may mga bawal sa salita ng Diyos. Ayaw nating makinig sa mga preachings na ganun. Ay, huwag po tayong ganun, mga kapatid. Sabi nga sa salita ng Diyos, kailangan nating mag-mature, kailangan nating Yes. mag-grow. Na from milk, kailangan nating Definitely. kumain ng mas matigas, matigas. na pagkain. Which is, yung mga masasakit na mga salita. Kailangan talaga nating harapin at i-apply. Huwag na po tayo maging baby Christians. So mag-mature na po tayo, mag-grow na po tayo, mga kapatid. We need to graduate, no, sa pagbibi-baby, yung bini-baby pa tayo. Gusto pa natin yung mga soft messages lang, yung mga soft preachings lang, yung mga malalambing lang na mga salita, yung tinatanggap natin, pero yung masasakit, hindi naman natin tinatanggap. No? The question now is the Word of God na nare-receive natin ngayon, mga kapatid, yung man of God na pinakikinggan natin, is dinadaan ba tayo sa pag-preach? Nililibang ba tayo? Or yung concern niya sa atin is yung mapabago yung buhay natin? No? Yung pag-preach niya sa atin is para ba tayo mabago? Or nagpe-preach lang siya para tayo ay nagpe-preach lang just to feel good? Good Yung or para comfortable. tayo ay maging comfortable lang, at saka hindi tayo nag-go out sa ating mga comfort zone. Hallelujah. That's why lagi gang sinasabi ni Pastor David, if your church is ginajoke yung salita ng Diyos, ay maghanap ka ng church na tinuturo yung salita ng Diyos talaga, para hindi maging sayang yung time, hindi maging sayang yung future. Ras yung panahon. Yes, hindi magiging sayang yung pag-upo natin. Kasi nga, dito na tayo sa last days, di ba? Kailangan double time. Yes, kailangan Na tayo. talaga na we check and balance. We have to check if this word na pinipreach sa atin is nandyan ba talaga sa Sa salita Biblia. ng Diyos. And I bet, mga kapatid, no, I mean, talagang for sure, talaga, walang tao na ang kanyang buhay ay inilagay niya or talagang nag-trust siya sa salita ng Diyos na at the end ay magiging failure siya. No? Walang tao na ang kanyang buhay ay nakabase sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, na magiging failure lamang ang buhay mo. In fact, God will erase your past traumas. God will erase yung lahat ng mga shame in the past. At kahit na gaano kadilim yung buhay, makasalanan yung tao, kayang-kaya Your shame, ng Diyos no, yung na reproach sa baguhin. buhay mo, God will purify it through His Word. No? Kaya niyang i-erase yung mga incidents na nangyari at papalitan niya ng joy, peace, love, understanding, lahat na. Glory Kasi to God. sabi nga ni Jesus, na Sister Michelle, ang sabi ng Panginoong Jesus na, I am the way, the truth, and the life. Yung buhay na sinasabi ni Jesus, mga kapatid, yun yung buhay na you're free from the traumas, you're free from all the past na mga hindi magagandang pangyayari. You're free from darkness, you're free from evil, you're free from the hold of darkness, from the chain of the devil. Amen. Yun yung buhay na kayang ibigay sa atin ng Diyos. Panginoong Jesus, mga kapatid. At walang ibang kailangan ang tao sa buhay niya, kundi ang salita ng Diyos lamang. Amen. Hallelujah. At mangyayari yan, mga kapatid, kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil sayang ang iyong
pagtanggap, no? Sayang ang salita ng Diyos. Sayang, mga kapatid, yung pagpe-preach natin or yung pagsisimba natin if hindi si Hindi. Jesus or wala si Jesus sa buhay natin, mga kapatid. Because Jesus is the foundation. Jesus is the cornerstone, no? Amen. Kaya naman ngayong gabing ito, mga kapatid, if you are interested to know more about the Word of God, kailangan mo munang tanggapin si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at Yes. tagapagligtas. Because si Jesus, mga kapatid, is that Word that brings life. Si Jesus po yung Word Na na sinasabi. ipinadala ng Ama sa sanlibutan. Si Jesus po yun, mga kapatid. Si Jesus po yung fulfillment ng promises ng Diyos Ano sa ba yun? kanyang salita. John 1:1 ba yun, Pastor? Nung Jesus John chapter 1 became verse 14, the Word. and the Word was made flesh. No? Amen. Let's look at the Bible. Si Jesus Christ po yung Word na yon, mga kapatid. Paulit-ulit po nating binabasa ito. Hindi ko na ma-remember how many times we read this verse in John chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of Amen. grace and Amen. truth. Hallelujah. Si Jesus po yung Word na yon. Amen. Diba? Kailangan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay si Jesus na tumahan kasama natin at nakita natin po ang kanyang kaluwalhatian. Siya po yung begotten Son of the Father. Puno po siya ng grace and puno po siya ng katotohanan. Amen. Kaya naman, mga kapatid, tonight, bago po matapos itong programa, we encourage yung mga kapatid na hayaan nyo po na magkaroon po ng enroll. Makapasok po ang salita ng Diyos sa inyong buhay at makapasok ang Panginoong Jesus sa inyong sa pong mga buhay puso. upang ang salita po ng Diyos, mga kapatid, will become abundant, no? At ang salita po Amen. ng Diyos, mga kapatid, ay will work dahil po nariyan na po yung foundation, na-build na po yung foundation, which is na-build dahil sa Panginoong Jesus. Kaya kung hindi mo pa po natanggap si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, I encourage you to receive Jesus now. Huwag nilang palampasin yung araw na to hindi natanggap si Hesus Kristo sa puso. Dahil kung Bawat ipagpabukas pa natin, mga kapatid, ipag next week pa natin, ipag next year pa natin, baka mahuli na po ang lahat. The best time is now. This is the day Amen. na tanggapin po natin ang Panginoon sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. And I'll tell you, will not regret receiving Christ in your life as your Lord and personal Savior. Amen. And that word na ang promises ng Panginoon sa kanyang salita, magkakaroon po siya ng manifestation sa buhay ninyo dahil nariyan na po ang Panginoong Jesus. sa Amen. inyo. Hallelujah. Kaya naman, mga kapatid, buksan po natin ang ating mga puso ngayong gabing ito at manalangin po tayo. Imbitahin po natin si Jesus sa ating mga puso sa pamamagitan po ng isang panalangin. At si Sister Michelle po ang mananalangin ng Hallelujah. pagtanggap sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dapat po na mamutawi po yung dalangin na ito sa bawat bibig po natin. Hallelujah. Mag-umpisa po tayo. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako'y nagpapasalamat Ako'y sa iyo, nagpapasalamat dakilang sa iyo. pag-ibig. dakilang pag-ibig, Inaamin ko, Panginoon, inaamin ko, Panginoon, na ako ay na makasalanan ako ay makasalanan at nangangailangan ako at nangangailangan ako ng kapatawaran ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. Hugasan ninyo ako, Panginoon, Hugasan niyo ako, Panginoon, ang aking puso ang aking puso sa lahat ng sa kasalanan lahat ng kasalanan ng aking nagawa na aking nagawa sa pamamagitan ng banal na dugo. sa pamamagitan ng banal na dugo. Ako'y naniniwala Ako'y naniniwala na ikaw ay namatay sa na krus ikaw ay namatay sa krus at sa pangatlong araw at sa pangatlong araw ay nabuhay ng ay muli nabuhay ng muli upang ako'y bigyan ng buhay upang ako'y bigyan ng buhay na walang na walang hanggan. hanggan. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. kaligtasan. Sa araw na ito Sa araw na ito, ay tinatanggap ko ikaw. tinatanggap ko ikaw. Sakupin ninyo, Panginoon, Sakupin ninyo, Panginoon, ang aking buong buhay ang aking buong buhay. at simula sa araw na ito Simula sa araw na ito, ay gabayan ninyo ako gabayan ninyo ako sa lahat ng sa lahat katotohanan ng iyong katotohanan sa pamamagitan ng iyong sa Espiritu. pamamagitan ng iyong Espiritu. Ito ang aking dalangin Ito ang aking dalangin
Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ako'y mananalangin mga kapatid. Ipapray ko po ang bawat isa sa inyo na tumanggap sa Jesus, kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. I will Amen. pray. Hallelujah. Father God, itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang bawat isa na tumanggap sa inyo ngayong gabing ito bilang iyong kanilang Panginoon at tagapagligtas. I declare, Father God, as they receive the word and as they receive Jesus in their lives, Yes, Lord. the devil cannot snatch them again, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, I pray, Father God, na ang kanilang mga buhay, Panginoon, ay magiging malaya sa lahat ng mga kadena ng kadiliman na Yes, itinali ng dyablo sa kanilang buhay. At sila ay magiging malaya sa kadiliman kung saan sila ay nagiging captive, O God. I Yes, pray, Lord, Lord. that the people who have received Jesus in their life tonight shall receive freedom, O God, from Amen. all the darkness, Lord, na sumasakop sa kanilang mga buhay. And Lord, I declare, Lord, that your light will shine upon them, and that light, Father God, shall broken all the chains, Lord Yes, God, Lord. and that Amen. light, Father God, shall expose all darkness, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Amen. And salamat, Panginoon, you declare in your word na isang tao lang, Lord, na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang mga anghel, Panginoon, sa kalangitan ay nagpupuri at nagagalakan. I Amen. declare, Lord God, na hindi lamang ang mga anghel, kundi, Panginoon, ang tao mismo tumanggap sa iyo, Panginoon, shall rejoice, Father God, Amen. from the new life na tanggap nila Amen. ngayong araw na ito. Amen. And Hallelujah. I pray, Lord God, as they take on the new journey, Lord God, kasama ka, Panginoong Jesus, na ikaw, Panginoon, ang siyang gagabay sa kanilang every step na tatahakin, O God. I cover them with your precious blood, Lord. Lahat ng kanilang mga plan, Father God, sa kanilang mga buhay, Father God, I declare shall be directed by you, O God, from now on. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig at sa kaligtasan, Lord, na ibinabahagi niyo po ng libre sa bawat Amen. isa na tatanggap nito. Pinapupurihan ka namin, Panginoon, at binibigay namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at pasasalamat. You deserve all the glory, honor, and praise, Yes, Father God. At Lord. itong lahat ng ito ay Hallelujah. dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pong pagtutok sa programa. Pero bago Amen. po natin tapusin ang programa, mga kapatid, tayo po muna ay mananalangin. I will pray for every one of you, mga kapatid, na nanonood sa programang ito. Because prayer knows no distance. Yes. At yung prayer, mga kapatid, ay napakarami pong nagagawa nito. If we just open our hearts, mga kapatid, as we pray here in the studio, I know that the miracle-working God, na siya pong tagapagtaguyod ng programa, shall reach you in your various Amen. places, in your various homes, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, Father God, Yes. itinataas ko, Panginoon, ang bawat isa na nanonood sa programang ito, Panginoon. And I declare, Lord God, na lahat ng nanonood sa programang ito, Panginoon, ang kanila pong pamilya, ang kanila pong destiny, Father God, Yes, itinataas ko po sa inyo, Amen. Panginoon. I declare, Lord God, na walang weapon of darkness, Lord Yes, God, Lord. na siyang magtatagumpay sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya, Panginoon. I pray, Father God, na lahat ng mga kadena ng kadiliman, Lord, I declare that every chains of the past sa lahat ng Amen. tao na nanonood sa programang ito shall be broken Amen. by the power of the blood of Amen. Jesus, and the change shall be consumed by the fire of the Holy Spirit. Amen. Lahat, Yes, Panginoon, ng Lord. kadiliman na nagtatago sa kanilang mga buhay shall be exposed, Lord God. And Amen. all Yes, prison Lord. cells, Lord God, kung saan nagiging alipin ang iyong mga kaanakan, Panginoon, shall be broken into pieces, Father God, by the Amen. fire of the Holy Spirit in Amen. Jesus' name. Amen. And I Thank you, declare, Lord. Father God, na lahat ng hold Thank ng you, devil sa Jesus. buhay Yes, ng bawat isa, Lord. Lord God, in sickness man, Lord, Yes, in Lord. past trauma man, Yes, Lord, Father. in reproach man, Panginoon, Amen. in shame man, Father God, it shall be broken by the Amen. power of the blood of Jesus Amen. in Jesus' name. Amen. And Lord, let your mighty hand reach your people wherever they are, Father Yes, God. At ang Lord. nangangailangan ng kagalingan, Lord, Yes, makakatanggap ng Lord. kagalingan. Ang nangangailangan ng Hallelujah. Yes, kapayapaan, Father God, makakatanggap Lord. ng kapayapaan. Amen. Ang nangangailangan ng kagalakan, ay makakatanggap ng kagalakan. Ang Amen. nangangailangan, Hallelujah. Father God, ng kalayaan, Lord, Yes, Lord. makakatanggap ng kalayaan. Amen. In the mighty name of Jesus, I declare, Lord God, that every shame, Father God, of your people, Father Yes, God, Lord.
lahat ng kahihiyan sa buhay ng iyong mga kanakan, Panginoon, hindi na ito mauulit pa. Amen. Hallelujah. Amen. Your people are free from shame, from Yes, Lord. reproach, and from embarrassment, O Yes, God, Lord. in the Amen. mighty name of Jesus. At Amen. ang bawat isa, Panginoon, ay makakatanggap, Panginoon, ng kapayapaan. Amen. Hallelujah. Makakatanggap ng Yes, kagalakan, Lord. makakatanggap ng pagpapala, Father God. And I pray, Lord, whatever the desire of your people, Lord God, according to your word, Panginoon, ay bibigyan niyo po ito Amen. sa kanila, Panginoon. Amen. At sa bawat Hallelujah. isa sa amin, Father God. Hallelujah. Lord, be glorified now and Yes, forever, Lord. Kayo po ang Hallelujah. tagapagtaguyod Yes, ng Father. programang ito. Kayo po ang Yes, Diyos na Lord. kumikilos sa buhay namin. Ikaw po ang Panginoon na nagpapagaling. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Amen. And I declare, Father God, that every one of us that needs healing, Lord God, may Yes, it be physical, Lord. oh God, Yes, marital, Father. oh God, Spiritual, kahit pa, Lord Panginoon, God. financial healing, Lord God, Amen. emotional, Lord God, healing, Lord God. I declare, Lord, that we will receive it now in the mighty Amen. name Yes, of Jesus. Lord. Thank you, Father. Maraming Hallelujah. salamat, Panginoon, because you will never fail those people who Yes, trust Lord. and believe Yes, in you, Father. O God. Thank you, Maraming Father. maraming salamat, O Diyos. We Amen. give you glory, honor, and praise, Father Yes, God. Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga prayers na inyo pong sasagutin, Yes, Panginoon. Lord God. Hallelujah. Thank you, We Father. declare that everyone, O God, na nangangailangan, Panginoon, ng guidance, Lord, ngayong araw na ito, Panginoon, ay bibigyan niyo po sila, Panginoon, ng gabay na kailangan po nila. Hallelujah. Amen. In Hallelujah. Jesus' name. We give you Amen. glory, honor, and praise, Yes, Father God. Ito po Lord. ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Mga Lord. kapatid, Thank you, Jesus. ini-invite po namin kayo, mga kapatid, na hindi lamang panoorin ang programang The Miracle Hour every Monday, kundi i-share nyo rin po ito. At hindi lang i-share ang programa, kundi bisitahin po mismo ninyo ang DPC Ministries upang yung hinahanap nyo po na salita ay hindi po namin sinasabi na this is really the church or the ministry where God will plant you, or this is really your Yes. spiritual family. But just try and see if kasi ang Diyos po ang nakakaalam, hindi po kami. Ang Diyos po ang nakakaalam. So you can try and visit this place, mga kapatid, and see kung kayo po ay you feel at home in this place, then ang Diyos po ng DPC Ministries ang siyang magwi-welcome sa inyo. At kami rin po, mga kapatid. And also to experience the presence of God. Yes. Here. Hallelujah. Hindi po kayo i-feel ng Diyos dito, mga Yes. kapatid. You will really feel His presence in this Yes, place. amen. As you Hallelujah. join in our services. At ang aming pong address, Sister Michelle. Yes, we are inviting all our viewers to come and visit us in DPC Ministry, or that is also called Shallow House. Our address is in Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinita Subdivision, Bugok, Cagayan de Oro City. Uulitin po natin, no? Our address, ang address po sa DPC Ministry is Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinita Subdivision, Bugok, Cagayan de Oro City po. Amen. Hallelujah. See you here, mga kapatid. I-invite din po namin yung ating mga kapatid kasamahan na matagal na pong hindi nakakapag-church sa DPC. Welcome po kayo dito, mga kapatid. And again, we will not judge you of kung ano man po yung mga past na nangyari, o kalimutan na po natin yung mga past. And then, let's face, mga kapatid, now and the future po na inilalaan ng Diyos sa atin, na puno po ng kaluwalhatian at puno po ng Amen. pagpapala, kagalakan, kalakasan at kapayapaan. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyo pong pagtutok sa programang ito. Lord, thank you for this day. You deserve all the glory, honor, and praise, Amen. Father God. Thank you, Hallelujah. Lord God, for this program, oh God. Thank you for a program like this, oh God. Yes, We Lord. bless you, we give you glory. Salamat, Panginoon, for your Amen. word that give us strength. Thank you, Lord, for your word, Lord, that Amen. give us peace. We give you glory, honor, and praise. Amen. This is all for your glory, Panginoon. Yes, Hallelujah. Lord. Maraming salamat, oh God. Thank you, Holy Spirit. Thank you Yes, so much. Lord. Holy Hallelujah. Spirit. Maraming salamat din po sa inyong mga kapatid na aming mga viewers tuwing Lunes. And next week po, mga kapatid, kasama na po natin si Pastor David. Then you can text po your questions sa numero po Yung na naka-reserve na makikita po sa mga screen. question, they Yes. can... At yung question rin na naka-reserve si Sister Michelle, your questions. Hallelujah. Thank you so much po Amen. sa inyong panonood. Ako po si RBJ Alucilio Laguayan. Kasama po si Sister Michelle Gutierrez. At ito po ang programang The Miracle Hour. See you next week. God bless everyone. God bless.